Nasaksihan din nating lahat ang mga proseso na naganap sa ICI na inatasan na mag-imbestiga tungkol sa corruption sa infrastructure. Ngunit alam nating lahat na imbes na mag-imbestiga ang ICI, ay pinagtakpan ang totoong mga salarin sa pagnanakaw. Sa ngayon po ay ang mas mabigat nating problema ay yung crisis sa credibility ng ating mga institusyon. Ang mga institusyon natin ngayon ipinatayo para pangalagahan, arugain ang mga Pilipino ay hindi na natin mapagkakatiwalaan. Makita naman po ninyo, there is a crisis of integrity in the executive. There is a crisis of integrity in the legislature. And if you have listened recently to the proclamations of Ombudsman Crispin Remulla, he alleges also a crisis in our judiciary. Lahat ng institusyon natin ay mabigat ang problema. Pero alam naman po natin na ang mga institusyon na ito are just abstract ideas. Our democracy is just an abstract idea. Our institutions are just abstract ideas. And these institutions operate through the human mind, and if you will, through the human soul, and through the human heart. Ang problema natin ngayon ay yung mga nagpapatakbo sa mga institusyon na ito. Wala po tayong ibang maaasahan ngayon na maglalabas ng katotohanan kundi tayong mga mamamayan din. Hindi natin maaasahan ang nasa gobyerno ngayon na ilabas ang buong katotohanan na walang pinagtatakpan. Ngayon po ay lumabas ang mga dating kasamahan ni Master Sergeant Orly Gutesa sa trabaho bilang security consultant o security personnel ni dating Congressman Zaldi Esco. Nandito po silang lahat. At gusto ko pong ipakilala sa inyo, ang mga sundalong ito ay wala na sa serbisyo. Ngunit ang nasabi nila sa akin, ito ang marahil na huling labanan na kanilang papasukin. Yun, grabe. At gusto nilang magpakasundalo. Yun! Taasin bayan! Yes! Laban! Galit si Banatbay. Hindi grabe. Tinatawag ko po ang isang magiting na Pilipino, si Bernard Tube. Si Ross, tumatanda na po. Si Rosbert Waupan, si Benny Bulontate, si Johnny Budwan, si Rodante Orbilio, Nako, alupit. Rainy Boy Julia, Christopher Esquivel, George Villalon Jr. Grabe, saludo ako sa mga to. Ay, nako, Panginoon ko, salamat at may mga ganito talagang tao. Alam mo, malupit ito Malupit ito ang ginawa nila. Talagang pangalan, buo. Pwedeng yan ang daling questionin yan di ba? Lahat ng mga pangalan binanggit. Babang titignan sa AFP kung talaga bang mga retired na mga sundalo ito. Kaya kayong mga sundalo, kayo mismo, kilala nyo ito mga tropa nyo.
malalaman ninyo kung nagsisinungaling sila o hindi. Kayo na, nasa kamay nyo na. Di ba? Nasa kamay nyo na ang katotohanan. Totoo ba sinasabi nila o hindi? Kasi kung walang, ako, kung magtatago ko at magsisinungaling ako, hindi ko bibigay pangalan ko. Eh kung hanapin yan doon sa Camp Aguinaldo, di ba? Kung hanapin yan, malaman na, ay, di naman pala ano yan, wala naman pala yan eh. Parang yung isang nagmagaling, di ba, na tinuturo, eh yung pala, tangina PA lang, hindi ko naman sinasabing PA lang, pero hindi naman pala talaga tunay na naging sundalo. Di ba? Naalala nyo nun? Oh. Romel Bobares, po, Gil Navidad Jr., Anselmo Taberdo, Walter Manalansan, Jolly Cadiao, Romel Galapon, Cecilio Laroder Jr., Bernard Gugban, Crisani Dado, at Fidel Corpus. Meron po silang kasamahan na 12 pa na hindi makakadalo ngayon dahil sa mga personal na rason. Ano pa ba? Ano pa ba ang gusto ninyo malaman, mga kababayan? Eto na, oh, ang dami nila. At sila'y nagsama-sama para ituro talaga ang mga salary ng flood control scandal. Alam mo ngayon, nire-research ko, walang media. Kasi nga, sinabi dyan, bayaran ng media. Ang dalawa ay meron silang kasama sa buhay na nagtatrabaho pa sa gobyerno at meron silang pag-aalinlangan na maaaring maapektuhan ang trabaho ng kanilang mga asawa. Yung 10 na hindi pa nakadalo ngayon ay tinatawag ko po na second batch at lalabas din po sila sa tamang panahon. Bigyan ko po kayo ng halimbawa ng nilalaman ng kanilang affidavit at kung ang proseso po kung paano ninakaw ang pera sa kabal ng bayan ay pwede natin ilarawan sa ganun sa proseso nito. Marami pong contractors sa buong Pilipinas na napromesahan ng proyekto at hindi pa nila nakukuha ang kontrata ay nag-uumpisa na silang mag-remit kay Ginoong Saldico. Grabe, no? Doon sa kanyang bahay sa Valle Verde, Phase 6 sa Pasig City. At daan-daan na maleta ng pera ang dumarating doon. Merong employee si Ginoong Zaldico na binibilang ang mga pera na dumarating sa Valle Verde 6. Pagkatapos nito ay binabalik nila sa maleta ulit at dinadala sa penthouse ng Horizon Homes sa BGC. Grabe. At mula sa Horizon Homes, doon na manggagaling ang ibinibigay sa iba't ibang mga politiko at mga personalidad sa ating lipunan. Ang halimbawa po ng proseso ay nag-uumpisa sa pagbilang nila ng pera.
Ang susunod mo, Dinadala kay Zaldi yung pera, tapos babawasan. Same kwento nung Greg Udese. Tapos idadalhin sa isang location. Di ba? Ah. sa larawan sa itaas ay inihahanda ang pera bago isilid sa mga maleta ulit sa Horizon Homes. At yung larawan sa ibaba ay isang halimbawa ng pag-deliver ng pera sa bahay ng isang mambabatas. Makikita po ninyo na may nangyari kay Master Sergeant Gutesa. Sa aking na tanggap na impormasyon ay napilitan siyang mag-execute ng isang affidavit na kung saan ay sinasabi niya na hindi siya kasali o wala siyang nalalaman sa mga pagde-deliver ng mga mali-malitang pera. Pero makikita po ninyo dito na siya mismo ay kasama sa pagde-deliver ng pera. Nako, patay ka Kaya dyan. naaawa po ako ngayon sa sitwasyon ni Master Sergeant Gutesa dahil ginawa siyang sinungaling. Grabe. Puno ng picture, ha? May picture talaga. Ang lupit. Meron pong iba pang mga larawan na sa tamang forum later ay maglalahat pa kami ng karagdagang mga ebidensya. Pero ang pagde-deliver nila ng pera ay gumagamit ng eroplano. Oh, lupit. May picture. Ang lupit mo. Kung sino ka man. Na naka-Hermes. Hermes yung ano niya eh, belt eh. Gumagamit din sila ng helicopter. Ay, nako po, patay kang bata ka. Kumpleto, detalyado, patay kayo dyan. Ano na to? Checkmate. At ganito po ang mga dinideliver sa mga bahay ng ilang mga mambabatas. Makikita ninyo sa itaas na larawan ang hilera ng mga maleta na ang laman ay pera. At parte lamang ito ng isang delivery na sa panahon na ito ay 52 na maleta ito. Sa isang delivery, umabot ng 52 na bagahe. Makikita rin po ninyo na ang ating mga ebidensya ay minsan kinukuhanan ang buong bahay ng mambabatas, buong bahay ng mga ilang nasa media, Nako po, ayun na. yung Ayun na. tinatawag nating mga media operators. O, prostitute. Ayun na, sinasabi na eh. Gago! Ayan na. Ayan na po. Naku po, sabi ko sa inyo eh, di ba? Sabi ko sa inyo eh, talaga naman kayo din, alam nyo yan. Alam nyo yan, nambayaran talaga ito mga putang inang prostitute na ito. Ngayon nga eh, media blackout din. Mantakin mo yung mga sinabi ni BP Sara Duterte, media blackout. Eto sinabi nito ngayon, media blackout na naman. Hindi, alam mo kasi may balita ako. Bibigyan ko kayo ng, eto, A1 information to, pero di ko na lang sasabihin. Kung sino nagsabi sa akin. A1! Pag sinabi mong A1, alam nyo na yun, pinakamataas.
A1 information nagsabi sa akin ito. Bawat press con daw nung isang opisyal, alam mo kung magkano? Para lang banata ng mga Duterte, 2 milyon. Grabe. Doon sa isang press con na yun, 2 milyon ang binabayad doon sa opisyal na yun. Bawat banat niya doon sa mga Duterte. Grabe, sabi ko. Tangina, kaya naman pala kahit dating anti-Marcos ito, kinakain niya na sukan. Paano mo ma-atim na ipakain sa anak mo yung mga ganyang pera? Di ba? Mantakin mo, 2 million daw ang kwento sa akin. Ang lupit. At A1 to, information to ha. Hindi to galing kung saan. Talagang A1 information ito. Mantakin mo. Kaya naman pala. Eto nga dito, talagang sinabi na meron silang naka-assign na mga media operator. Pag sinabi mo media operator, ito yung nasa taas Ito yung kumokontak sa mga media. Ito patayin niyo yung istorya na yan. Ito. 500, 1 milyon. Patayin niyo yung istorya na yan. Ito. Iba pa yung nandun sa newsroom. Iba pa yung mga bossing para patayin yung balita na yun. Ganong katindi. Kaya nga sabi ko sa inyo, eto nga, nino-news, magkano kaya nilabas silang pera dito para i-news blackout to? At ganyan po sila mag-deliver. No? Makikita po ninyo sa ibabang larawan ang mga maleta rin ng pera. Grabe. At marami pa pong iba na katulad nitong mga larawan. At dito sa taas na larawan ay ipinapakita lamang na yung isang malaking maleta ay hindi kayang o halos hirap na buhatin ng 3 katao. Ngayon po ay merong pangalawang aspeto ng affidavit ng ating mga magigiting na Pilipino na nasa harap natin ngayon. Nako, malupit. Ito, malupit to. Meron silang mahalagang Check testing. napansin, naobserbahan, at alam sa kanilang personal na pananaw dahil nasali sila sa isang importanteng operasyon. Nako po. Ito na. Malupit Ito to. po ay patungkol sa nangyaring operasyon ng ICC. Nako po. Ayan na, sinabi na. Di ba dati, yan yung binabalita na yung pera na galing sa flood control at kay Zaldico ay di umano, ay allegedly na ginamit para sa ICC. Mismo. Nasangkot po o nasali ang mga sundalo natin sa ginawang operasyon ng ICC investigator sa Pilipinas. Unang dumating ang mga ICC investigators sa Pilipinas noong December 2028. December of 2023. At bago mag-December 2023, ay inutusan sila na magpapalit ng peso to dollars. 2 maleta na ang bawat maleta ay may nilalaman na 56 million pesos. Kaya nakapagpalit sila ng equivalent to $2 million. At ang sabi ng mga executive assistants ni Ginoong Saldico ay pinaghahandaan daw nila ang pagdating ng foreigners. At kalaunan ay nakilala ng mga ito
na ang foreigners na binabanggit ay mga ICC investigators. At nakapaloob dito na ang ginawa nila ay mag-interview ng mga witnesses na ipinapaarating sa kanila ni Sunny Trillanes. Wala silang ibang in-interview na mga witnesses, kundi ang mga tao lamang na pinapadala ni Sunny Trillanes. At ibinigay kay Sunny Trillanes ang pondo Grabe. Ayan para na. sa pag-asikaso sa mga ICC investigators na ito. Oy, Trillanes, sagot ka. Yari ka. May ebidensya. Patay ka dito, Trillanes. Sinabi na eh. Alam mo, sobra talagang bitter nitong taon to si Trillanes. Di ba, alam naman natin, sinabi ni Pangulong Duterte, sobrang bitter nito kay Pangulong Duterte dahil hindi daw siya kinuha bilang Vice President. Kaya, alam mo, matindi itong bitterness niya kay Pangulong Duterte. Siya talaga ang gumalaw. Mantakin mo. At siya ang tumanggap ng pera, ha? Di umano, allegedly, according to this guy, tumanggap daw siya ng pera para dito sa ICC. Ang tanong, lahat kaya yung pera na yun ginamit niya o kanya lang? Kalahati nung kanya? Ginamit niya sa kampanya niya? Ginamit niya lang ba yan? Hindi, tandaan natin ha. Nagtatanong lang tayo dito. Tinatanong natin, Trillanes, lahat ba daw dumbit sinasabi nitong binigay sa iyo ay ginamit mo ba talaga lahat o baka naman yung iba binulsa mo? Tinatanong kita. Sumagot ka! Galit ka. Kaya naman po, lahat ng sasakyan na ginamit, lahat ng hotel accommodations ay sinagot ni Saldico at saka ni Sunny Trillanes. Yo, patay ka. Napansin din po nila na lahat ng mga pag-interview ng ICC investigators ay sa mga pribadong lugar. Wala man lang government office. At makikita po ninyo ang madalas na pag-deliver nila ng mali-maleta at minsan mga paper bags naman na mga pera patungo sa mga nag-aalaga sa ICC investigators. Nako po. Lahat ng pagkain nila. Ang galing din ng mga sundalo, no? Na-realize sila na para bagang, sandali, bakit parang walang government office? Puro sa bahay, dinadala yung pera, sa hotel. Hindi kasi, di ba yung sa mga malamang, sa ICC, di natin alam kung paano nila dinala kay Trillanes yung pera. Oh. Nang ginamit nilang sasakyan, lahat ng hotel, lahat ng mga condominium units Grabe. ay sinagot ng grupo ni Sunny Trillanes at saka ni Saldico. At bilang isang abogado po ay nababahala ako dito. Dahil ang sarili kong konklusyon na hindi naman nilahad ng mga sundalo na ito dito sa affidavit nila. Pero bilang isang abogado, ay nakikita ko ang isang mabigat na suliranin ng isang third world country na katulad natin na siya lamang pinag-iiditan ng mga ICC. Hindi nila kayang pinch because they only interviewed people sent to them by Sunny Trillanes. Nakapasok din sila sa bilibid prisons para kausapin ang tatlong nasentensyahan sa pagpatay kay Kian de los Santos. Meron din silang kinausap na mga di umano ay EJK victims' families sa bahay Kalinga ni Father Flavie Villanueva. Nako po, involved si Father. Yari ka ngayon, Brad. Yari ka ngayon. At lahat ng gastos ni Father Flavie Villanueva ay sagot ni Saldico.
Number 2, dahil December 2023 lang unang pumunta ang ICC investigators sa Pilipinas, ay hindi nakakaduda that the ICC investigators manufactured the existence of ICC jurisdiction in the Philippines because the residual jurisdiction of ICC ended in March of 2019, or 1 year after the Philippines deposited its articles of withdrawal in the United Nations. Number 4, the ICC investigators themselves committed graft and corruption. Dahil bakit hinayaan nilang lahat ng sasakyan, lahat ng pagkain, lahat ng accommodations nila ay sinagot ng mga tao na kilala naman nila na kalaban ng kanilang iniimbestigahan. At panglima, ang mandato ng ICC ay di umano protektahan ang human rights ng mga tao. Pero bakit hindi sila nagbigay o nirespeto ang human rights ng isang tao na kanilang iniimbestigahan sa pamamagitan sana ng pag-imbestiga ng mga ibang tao na hindi pinapadala ni Sunny Trillanes? So yan po ang buod ng kanilang affidavit. At una ko nang ipaalam sa inyo na bago po kami magbigay ng buong kopya sa inyong lahat, ay pahintulutan muna ninyo kami Na? na isumite ito Kanino? sa Office of the Ombudsman Nako, patay tayo dyan. para makita natin kung umaandar pa ang sistema sa Office of the Ombudsman. Maganda yan. Dahil isa Checkmate ang ngayong yan. ombudsman natin na binanggit dito sa affidavit. Checkmate yan. Pangalawa, ay magsusumite rin kami sa ICC mismo para malaman ng ICC ang so that ICC will know how the ICC investigators conducted themselves in the Philippines. Nako po, patay kayo dyan. At panghuli ay magbibigay kami ng kopya sa lahat ng embahada ng mga bansa na kasapi sa ICC para malaman nila kung paano gumalaw ang ICC. Alam naman natin na bawat bansang miyembro dyan ay nagpo-contribute sa ICC. Pero katulad ng kinocontribute nila, ang mga litrato na naipakita ko sa inyo ay makikita ninyo kung saan pumupunta ang ating mga buwis. Now you know where our taxes go. Now you know at least where our taxes went. Grabe. Maraming salamat po. Mga Pilipino! Magpapaunlak po kami ng Hindi pa ba kayo maninindigan? Are you going to commit the sin of omission? Hindi pa ba kayo magsasalita? Hindi pa ba kayo magpapahayag ng inyong damdamin? Aba, dapat po kumilos na tayo. Dapat ilabas na natin ang ating nararamdaman. Hindi lamang po sa social media. Abay, dapat po natin itong ipahayag na hindi na tama ito. Mali na ho ito. Sabit na sobra ito. katanungan at kung maaari ay 10 lamang. Kasi alam niyo po, sa ngayon, ay meron lang nakaabang sa labas na handang manakit o manakot sa ating Grabe. mga sundalo. At sa nakalipas na 2 araw lamang, ay umigting ang paghahanap ng isang grupo sa kanila na pinangungunahan di umano ng isang tinatawag nilang MC. Nako, sino yan? Initial yon, MC. Hindi ko po alam hanggang ngayon, inaalam ko kung sino yung MC na sinasabi nila.
Pero meron siyang inutusan Sino na kaya yun? nasa gobyerno pa at mataas ang rangko sa ating kapulisan para ipatupad ang kanilang gustong mangyari na hindi matuloy ang paglabas ng ating mga kasundaluhan sa katotohanan. At panghuli po, meron akong isang pakiusap Mm. sa ating armed forces Yako, at ayan saka sa Philippine Marine Corps. Mm. Ang mga nasa likod po ninyo ay nagserbisyo sa ating bayan Yan. at nandito sila hindi dahil sa politika. Yan. Hindi po sila nagsasabi ng anumang mga bagay na magdadagdag pa sa init ng kasalukuyang politika Yon. na pinagdadaanan ng ating bansa. Bagkus ay gusto nilang makaambag na iangat ang imahe ng ating mga institusyon Yan. katulad ng Philippine Marine Corps Yon. na lumalaban sa kalaban ng Estado. Pero kung susuriin ninyong mabuti, ay ang kalaban natin ay ang mga nasa matataas na pwesto sa gobyerno. Do not restrain them from sharing to our people the truth that they know. Because alam nating lahat, ang katotohanan lamang ang magpapalakas ng ating republika. Kung lumalaban tayo sa mga grupo Mm. na gustong sirain ang ating democratic institutions, Ah. katulad ng mga NPA, mga Muslim secessionists, Mm. ang isa pong kalaban natin na totoo ay ang mga nagnanakaw ng pera na para sana sa mga tao. Tayo po ay nagpapakapagod. Alam mo ngayon eto, ganito kaputang ina yung mga media. Ha? Mga media kayo, putang ina nyo talaga. Dapat sa inyo talaga mabulgar na yung kagaguhan nyo. Mas nilalabas pa nila ang trending at ginagawang trending yung cyber libel case ni Sir Jack. Oo. Kesa dito. Hutang ina talaga eh. Di ba? Mapapamura ka talaga. Kupal. Ganun ka ano? Kupal. Para lang may maihain tayong pagkain sa ating mga pamilya. Pero sila po ay nagpapakapagod kung paano gastahin ang perang ninakaw nila sa atin. Maraming salamat po. Naku po, yari kayo. Next question. Next question. Okay. And then Salas po from the HI. Alam mo na mo, why only now po? Not